Pinaghahandaan na ng pamahalaang pandalawigan ng Bulacan at ng ilang pasahero ang pagtatayo naman ng Metro Rail Transit Line 7 na daraan mula North Avenue hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Bukod kasi sa dulot nito yung maginhawang biyahe, makakatulong din ito sa pagpapalago ng turismo at ekonomiya sa bansa. Yan ang tinutukan ng aming kasama si Julius Disamburon. Bukod sa good vibes na dala ng pagpasok ng bagong taon, isa pang good news na inaabangan ng mga pasahero ng tren ng bayan ang pagsisimula ng konstruksyon ng Metro Rail Transit o MRT Line 7 mula North EDSA Quezon City hanggang San Jose del Monte City sa lalawigan ng Bulacan. Matatandaan nitong 2014 inaprubahan ng Department of Finance ang performance undertaking ng nasabing 23-kilometer project na itatayo sa pamamagitan ng Build, Operate, Transfer System na siyang bahagi ng Public-Private Partnership ng Administrasyong Aquino. Itatayo ang LRT-MRT Unified Central Terminal sa harap ng isang mall sa Quezon City kung saan magtatagpo ang LRT Line 1, MRT Line 3 at MRT Line 7. Dahil maaaring magdulot ng kaunting kabigatan sa sitwasyon ng trapiko ang konstruksyon nito, ayon sa pamahalaang palalawigan ng Bulacan, kanila na itong pinaghahandaan. Well, una, mula sa Fairview, iikot yan ng San Jose del Monte. At sa San Jose del Monte, ang aking alam na plano rito, magkakaroon ng multimodal station yan, kompleto. And from there, merong isang karsada riyan na lalabas dito sa pagitan ng Bukawi and Santa Maria to decongest yung makipot nating exit and entrance ng North Luzon Expressway sa Bukawi at Santa Maria. Para sa kanila, magandang balita ito dahil mas lalong bibilis ang biyahe patungo sa kanilang lalawigan. Gayon din ang karagdagang turismo at tuloy-tuloy na daloy ng kalakaran. At ang plano marahil, nung una, hindi ko alam kung itutuloy yan, all buses from the north going to Metro Manila, kakaliwa rito. And then, sasaluhin ng MRT-7 doon sa San Jose del Monte. So, maraming hanap buhay ang maibibigay sa San Jose del Monte. Magkakaroon na riyan ng mga hotels doon, yung tirahan. So magiging lalong masigla yung pangalakalan mula sa mga karsadang tatamaan yan. Samantala, kasabay naman ng ipinatupad na taas pasahe sa LRT at MRT, umaasa ang mga pasahero na mas lalong mai-improve ang mga pasilidad sa loob ng istasyon. Gayon din ang pagdaragdag ng mga bago ng tren. Sana naman, hindi nila ganun kalaki ang idinagdag nila. Kahit man lang sana 5 piso, di ibig sabihin 20 na. Yung kalahati nilang idinagdag. I-improve naman nila yung mga facilities. Kagaya ng mga CR. Bahagi pa din ito ng hangarin ng pamahalaan na bigyan ng serbisyong ayos sa mga pasahero ng tren na siyang alternatibo lalo't kung sobrang traffic ang ilang kalsada sa Metro Manila. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.